Tayo po ay nagpapatuloy at matatapos na po ang ating maiksing mini-series na pinamagatan natin Clear the Air, Burning Issues Confronting Christians Today. Yung una nga pong issue na ating tinalakay ay yung pinaka-tinanong sa lahat, no? Yung what happens after death. Tapos last week po pinag-aralan natin yung tungkol sa artificial intelligence, kung ito ba ay pagpapala o panganib, no? Ngayon naman po, pag-aaralan natin ang creation care o yung ating pangangalaga ng kalikasan, no? At ito ay isa rin na sa mga issue na madalas pag-usapan at pagdebatihan kahit ng mga ebangheliko na katulad natin. Iniutos ba ng Diyos sa atin ang pangangalaga ng ating kalikasan? Yan po ay makikita natin ngayon, nabasa na nga po natin sa ating mga Biblia. Pero ano pa ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mahalagang issue na ito? Yung pangangalaga ba ng kalikasan ay gawain lang ng mga aktivista o yung tinatawag nilang mga tree huggers, yung yumayakap sa puno at inihaharang kanilang katawan para wag putulin ang mga puno? Kahit na po yung mga puno na talagang tinanim para sa legal na logging, no? Ganun ba ang pangangalaga ng kalikasan? Kailangan ba natin sumanib sa Greenpeace at maging mga environmentalist para tayo ay sumunod sa napaka-importanting issue na ito? O maaari ba nating alagaan ang kalikasan nang hindi sinasamba ito? Kasi maraming nagsasabi na ang atin daw mundo ay ang Mother Nature, no? In fact, may mga grupo na nagbigay pa ng pangalan sa Diyosa ng kalikasan. Ang pangalang Gaia, no? G-A-I-A, no? Naalala ko po, nung maliit pa po yung aking panganay na anak, si Joby, ang paborito po niyang cartoon sa Cartoon Network ba? Parang Cartoon Network. Ay yung cartoon na Captain Planet. No? So, meron po sa umpisa noon na by the spirit of Gaia. No? Ganun po nag-uumpisa yung Captain Planet dahil yun po ang objective po ng cartoon na yon ay palawakin ang kaalaman at ang mga kaisipan tungkol sa environment. So, dapat ba nating sinasamba ang kalikasan? Alam po natin na mali po yun. Pero sa ating kultura, yung ibang mga environmentalist, yung ibang mga aktivista, ay tila sinasuggest na kaya dapat pangalagaan ang kalikasan ay dahil ito ang ating Diyos. Wala pong pinagkaiba yon na sinabi ni Pablo sa Romans 1 na imbis na purihin, sambahin ang lumikha, ang sinamba ng mga makasalanan ay ang nilikha. They did not worship the Creator, but they worshiped the creation. Ganoon po nangyayari sa iba nating kasama sa lipunan. Nagiging pagsamba sa kalikasan ang pagiging environmentally aware. O kailangan ba nating pabayaan yung spiritual ng pangangailangan ng ibang tao? Alam mo, maraming nagsasaming mga Kristiyano mismo. Pastor, ang lahat ng mga ito ay masusunog din. Sinabi kasi sa Biblia, sa 2 Peter chapter 3, verse 7, that all will burn with fervent heat. No? At sa huling mga araw, sabi sa verse 10, ang lahat ay masusunog din. At ang lahat ng nilikha ay masusunog. So bakit pa natin kailangan pangalagaan? Ang dapat natin gawin
ay magligtas na lang ng magligtas ng mas marami pang mga tao. Hindi po natin dapat pabayaan yon. Dahil yun po ang una nating komisyon. Kaya ang tawag po doon, the Great Commission. Pero hindi din po natin, o wala din po tayong lisensya na talagang higupin ang lahat ng pwede nating makuha sa ating kalikasan. At ubos-ubos biyaya ang tawag nila. Uubusin na lang hanggang tayo ay mapuno. At huwag nang pag-isipan ang kinabukasan ng ating mga anak. Mali po yung dalawang extreme na yon. Mali po yung extreme na dapat sinasamba ang creation. Doon at may yung kabilang extreme naman yung gamit lang yan. Hindi natin dapat pangalagahan. Mali din po yung masusunog naman lahat yan, kaya wag na nating pangalagaan. Yun po ang isang extreme. Yung kabilang extreme naman ay kailangan natin pangalagaan yan sapagkat dapat natin siyang sambahin. Mali po yung mga ganong extreme. Katulad ng maraming bagay, ang Biblia po ang magbibigay linaw sa atin kung ano ang ating kaisipan at ang ating attitude o kaugalian tungkol sa creation care. Creation care. Yung pong una natin gagawin, ano ba ang ibig sabihin ng creation care? No? Ang title nga ng mensaheng ito na ginawa ni Pastor Larry, Should We Care About Creation Care? Maganda po sa Ingles. Pag tinagalog niyo po, hindi na po maganda. Kaya hindi ko po ginamit yung title na yon. Kailangan nating pag-isipan kung ano ba ang creation care. Actually, ang creation care, ang pangangalaga ng kalikasan, ay biblical stewardship. Stewardship ng ating environment. Stewardship ng creation, ng kalikasan. Ang pangangalaga ng kalikasan ay ginagawa natin bilang mga katiwala ng Panginoon. Katiwala tayo ng Panginoon ng mundong ito na Kanyang ibinigay sa atin at ipinaubaya sa atin upang ating pangalagaan. Ang creation care o ang biblical creation stewardship ay ang pagsunod sa kautusan ng Diyos na Kanyang ibinigay sa atin. Meron pong mandato na binigay ang Diyos na pangalagaan natin at pamahalaan natin ang Kanyang kalikasan. Yun po ang ibig sabihin ng creation care para sa ating mga Kristiyano. Hindi po ito environmental activism. Hindi po ito yung kailangan maging miyembro tayo ng Greenpeace. Kailangan medyo leftist at liberal ang ating pag-iisip. Ang iniisip ng marami, yung care for the creation, yung pangangalaga ng kalikasan, ang gumagawa lang niyan, yung mga liberal, yung mga aktivista. No? Hindi po totoo yun. Marami po akong kilalang aktivista na walang pakialam sa kalikasan. No? Hindi po lahat ng aktivista ay environmental activist. At hindi po lahat ng mga taong nangangalaga ng kalikasan ay aktivista. No? Hindi naman po masama ang pagiging aktivista kung ito po ay naaayon sa Biblia. No? Pwede po maging aktivista para sa ating Panginoon na ipaglaban natin ang Kanyang gospel, ang Kanyang ebanghelyo, at ipamahayag natin ng buong tapang, no? Yung pagiging ganong klaseng aktivista, okay lang po yun. No? Alam ko po yan, dahil dati po akong aktivista, mali po yung pagiging aktivista ko noon. Gusto ko pa rin maatim yung mga objectives na gusto natin noon,
Pero ang talagang paraan ay sa pamamagitan ng pag-ibig ng Diyos. At ang ating pagsunod sa pangangalaga ng kalikasan ay alinsunod sa ating pag-ibig sa Kanya. Dahil mahal natin ang Diyos, mahal natin ang mahal niya. At mahal niya ang Kanyang nilikha. Tayo po ay bahagi ng kalikasang iyon. Hindi lang po tayo bahagi, tayo po ay binigyan ng responsibilidad na pangalagaan ang kalikasan na iyan. Yan po ang ibig sabihin ng creation care. Hindi po natin kailangan maging activist, hindi tayo kailangan maging alarmist. Yung iba talagang parang alarmist na sila na, nako, pagka tayo ay gumamit pa ng ganito, gumamit pa ng ganyan, nako, bukas makalawa, magugunaw na ang mundo. No? At yung kanilang agenda sa pagtutulak ng climate change, no? Talaga naman pong nagka-climate change. No? Alam nyo, nagsi-change ng climate natin ang ating Diyos. Hawak niya lahat ang mga kontrol ng temperatura. No? Kung meron tayong dapat pananalanginan tungkol sa climate change, dapat ang ating Diyos. Sapagkat siya lang po talaga ang may control ng climate. No? Ngayon, totoo ba, Pastor, na yung mga vehicles natin, yung carbon dioxide, talagang nagkakaroon ng greenhouse effect, umiinit ang ating atmosphere? Maaari pong totoo yun. At totoo naman mga kapatid, na merong masama na resulta ang sobrang paggamit ng ibang mga bagay sa ating kalikasan. Yung walang pakundangang pagputol ng mga puno. Yung walang pagtipid sa paggamit ng kuryente na pinatatakbo at generate ng nagaling sa coal. Ang coal po, pag sobra po ang gamit, nakakasira po ng ating air. Marami po sa atin siguro ay may asthma. No? Naalala ko po, nung bata pa po si Jamie, meron po siyang konting respiratory distress. At ang bili ng kanyang pedya ay every weekend, ilalabas namin siya para makasinghot ng fresh air. Sapagkat ang hangin sa loob ng ating syudad ay talagang medyo toxic na. Alam niyo naman siguro yon kung minsan, no? Ang dati ko pong opisina, dyan lang po sa May Galleria, nasa 42nd floor po ang aking opisina. Nakakalula pong umakyat. No? Kaya hindi po ko tumitingin sa baba. No? Nakakalula po. Ang kagandahan po ng opisina ko, nakikita ko yung smog na nakabalot sa ilalim. Ayaw ko na pong bumaba. Kasi iniisip ko, pag bumaba ako, sisinghutin ko yan. Tunay naman po ang pinsala na ating ginagawa. At nagkulang nga siguro ang tao sa tamang pangangalaga ng kalikasan. At dapat mga kapatid, tayong mga Kristiyano na nagmamahal sa Diyos ay sumunod sa utos ng Diyos ng pangalagaan natin ang ating kalikasan. So, ano ba ang sinasabi ng Biblia tungkol sa pangangalaga ng kalikasan? Una sa lahat, pag-aari ng Diyos ang lahat ng kalikasan. Pag-aari niya. Hindi atin itong mundong ito. Wala tayong karapatan na gamitin sa kung paano lang paraan. Sapagkat iba ang may-ari ng mundong ito. Yung iba na hindi naniniwala sa Diyos, ang alam lang nila that the earth is matter. At wala namang Diyos, itong earth na to ay nagmula lang sa wala.
Alam niyo ba, yun ang paniwala ng mga evolutionists, na ang lahat ng kagandahan ng mundo ay nagmula lang sa wala. Ano ibig sabihin nun? Nothing times nobody equals everything. Yung pong evolution. Dahil sa haba ng panahon, bilyong-bilyong taon, bigla na lang nagkaroon ng isang protozoa. Isang amoeba. Tapos yung amoeba, nag-cell mitosis, naghati-hati, at naging isang organismo. At yung organismo na yon, naging parang munting isda. No? Tapos yung munting isda na yon, nag-evolve hanggang sa ito ay lumakad na sa lupa at naging unggoy. At yung unggoy na yon, pagkatapos ng billions and billions of years, ay naging tao. Datapwat ang tao ay nagmula sa unggoy. Unggoy nyo, kayo na lang. Di ba? Ayoko yatang tanggapin yon. Bagaman kung minsan, lalo na sa madaling araw, mukha akong unggoy, no? Hindi po natin dapat tanggapin yung ganong klaseng kaisipan na ang lahat ng kagandahan ng kalikasan ay nagmula sa wala. Nagmula sa isang makapangyarihang Diyos ang lahat ng ating nakikita. Tayo mismo, ang ating katawan, ang ating hangin, ang tubig na ating iniinom, ang bawat tibok ng ating puso. Alam niyo ba na kung loloobin ng Panginoon o hindi niya loloobin na muli pang tumibok ang ating puso, titigil po tayo sa ating buhay. Kung hindi niya loloobin na tayo'y makahihinga pa na isa pang beses, tayo po ay mawawala. Ang ating paghinga, ang pagtibok ng ating puso, ang ating kabuhayan ay nagmumula lahat sa ating makapangyarihang Diyos na sumasa lahat ng lugar at makapangyarihan sa lahat. Siya po ang gumawa ng kalikasan. Nilikha niya ito para sa kanyang kasiyahan at mga layunin. Isang katotohanan na dapat nating igalang. Alam naman po natin ang katotohanan ito ay nagmumula sa Biblia, sa unang verse ng Biblia na ang sinasabi, "In the beginning, God created the heavens and the earth." Mas madali pong paniwalaan yon kisa sa nothing times nobody equals everything. Di ba? Which requires more faith. Di ba mas malaking pananampalataya ang kailangan na paniwalaan na nothing times nobody equals everything? Mas madaling paniwalaan yung in the beginning, God created the heavens and the earth. Hindi po kasi nakikita ang Diyos. At yung mga hindi nakakakilala sa Kanya, hindi siya nararamdaman. Wala silang awareness tungkol sa Kanya at wala silang kaalaman dahil hindi nila ginagalang at binabasa ang Kanyang revelasyon ng Kanyang sarili, which is the Bible. Ang Diyos ba ay, ang kalikasan ba ay pag-aari natin o pag-aari ng Diyos? Ang sabi sa Psalm 24 verse 1, "The earth is the Lord's and the fullness thereof, the world and those who dwell therein." Ang lahat ng mundo ay Kanya. Alam niyo ba na kahit ang ating mga tinatangkilik at ginagamit ay Kanya. Bigay niya lang sa atin, pahiram niya sa atin upang tayo pagpalain at upang tayo magkaroon ng kaginhawaan sa ating buhay. Ang lahat po ng ating gamit ay nagmula sa Kanya. Kung tutuusin, ang lahat ng ating pera ay Kanya. Nasa bank account lang na ang pangalan natin ang nakalagay. Pero ang lahat ng ating tinatangkilik ay nagmula sa Kanya. Sabi ni Pablo sa 1 Corinthians,
which is it that you have received that you did not receive from God? Ano ba ang inyong tinanggap na hindi nyo tinanggap mula sa Diyos? Wala. Ang ating buhay ay galing sa Kanya. Kung ang ating kayamanan ay ating nagawa dahil sa ating kalakasan, ang kalakasan yan ay galing sa Kanya. Ang lahat ng kalikasan, ang lahat ng nilikha ay nagmula sa Kanya at Siya ang may-ari. Wala po tayong pag-aari sa mundong ito. Pinapahawak niya lang po sa atin. Tayo po ay katiwala lang po ng ating Diyos. Pinangangalagaan ng Diyos ang Kanyang nilikha. Yan po ang pangalawang prinsipyo. Pinangangalagaan ng Diyos ang Kanyang nilikha. At ito ay dapat nating tularan bilang mga anak niya. No? Sa Job chapter 38 and 39, hindi ko po babasahin lahat, mahaba po no? Pero sinagot po ng Diyos ang mga tanong ni Job at ng kanyang mga kaibigan. Nagtatalo po sila kung bakit ba, ano ba nangyari kay Job? Bakit ba siya nakaranas ng ganong klaseng paghihirap? Siya ba ay matuwid o siya ba ay makasalanan? May karapatan ba ang Diyos na gawin yun sa kanya? So yun ang mga katanungan. Ang sagot ng Diyos, then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, who is this that darkens counsel by words without knowledge? Sino ba itong nagdidilim lang ng aking hininga? Sino ba ito na nagtatanong? Sino ka ba na nagtatanong? Ang tanong kasi ni Job, why? Ang sabi ng Panginoon, sino ka? Sino ka? Were you there, verse 4, when I laid the foundation of the earth? Nandun ka ba nung ginawa ko ang lahat ng bagay? Nandun ka ba nung I determined its measurements? Nandun ka ba where its bases sunk? Who laid its cornerstone? When the morning stars, mga anghel, sang together, and all the sons of God, mga anghel, shouted for joy? Were you there? Or you shut in the sea with doors when it burst out from the womb? When I made clouds its garment, with thick darkness its swaddling band? At marami pang iba. Have you commanded the morning since your days began? Have you entered into the springs of the sea? Alam mo ba kung saan nagmumula ang karagatan? Alam niyo, walang nakakaalam no, hanggang ngayon. Sa dami ng scientifico, walang nakakaalam kung saan nanggagaling ang tubig na nasa dagat. Hindi ba ine-evaporate yung pastor tapos magkakaroon ng distillation sa ulap, tas magiging ulan. Doon nagmumula ang tubig. Lahat ng tubig ng dagat? Hindi po. Sa dami ng tubig ng dagat, saan kaya galing lahat yun? Yung ang Sea of Galilee sa Israel, nagmumula siya sa isang spring. Yung lugar po na iyon, ang tawag Teldan. Nandun po siya sa foothills ng Mount Hebron. Patuloy lang po siyang bumubulwak ng tubig. Isang buong lawa po ang kanyang napupuno hanggang sa ito'y umagos sa River Jordan at umabot sa Dead Sea. Saan galing lahat yung tubig na yon? Parang yun ang tinatanong ng Diyos kay Job. Ganyan po ang pangangalaga ng Diyos ng kanyang kalikasan. Kahit na yung mga maliliit na detalye. Sabi nga ng Psalm 50, He owns the cattle of 1,000 hills. Hawak niya ang ating kalikasan. Pinangangalagaan niya. Alam niya yung cycle ng ulan, ng typhoon, ng tsunami. Hawak niya lahat sa kanyang kamay.
May demonstration nga nun si Jesus, hindi ba? Nung sila ay nasa isang maliit na boat sa gitna ng Sea of Galilee at biglang meron dumating na unos at sila ay nanganib. Natakot yung mga disipulo niya at ginising siya. Siya'y tulog na tulog. Bakit ka naman di matutulog? Ikaw may-ari ng universe di tulog siya. Kaya siguro naalimpungatan. Sino ba naman tong mga disipulo ko? Napakawalang pananampalataya. No? Kaya sabi niya sa kanila, "Oh, you of little faith." Diba? Ang sabi niya sa hangin, "Shh!" Tapos ang kwento. Huminto. Naging panatag ang dagat. Siya po ang gumawa ng hangin. Siya ang gumawa ng lawa. Siya ang gumawa ng tubig. Siya ang gumawa ng bawat bituin. Sabi sa Job 39, alam mo ba ang pangalan ng lahat ng mga bituin? Alam nyo ba ang bawat isang bituin? Bilyon-bilyon ng bituin, ha? Ang bawat isang bituin may pangalan. Pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Alam nyo, napakalaking pagkakasala natin bilang mga Pilipino. Pinangangalandakan natin that we are the only Christian nation in the Far East. Yan po ang ating branding. Pero kanina nga sinabi ni Pastor Larry, nagpakita pa nga siya ng isang slide, na ang Pilipinas, once again, ay number 1 na pinakamalaking contributor ng plastic waste. Ayan. How did the Philippines become the world's biggest ocean plastic polluter? Ba mga kapatid, hindi biro yan. Number 1 po tayo. Sa maling bagay. Number 1 tayo as an ocean plastic polluter. 36.8% ng lahat ng plastic sa dagat ay nagmumula sa atin. 110 million people lang tayo. Mahigit sa 1/3 ng lahat ng pollution sa dagat na plastic ay galing sa atin. Wow! By the way, tayo din po ang number 2 sa pinaka-corrupt na nation sa buong mundo. At salamat sa Diyos, number 3 na lang po tayo sa pinakawalang kwentang airport. Malungkot po, no? Hindi ko po sinasabi ito para i-discourage kayo, kundi magbigay siguro ng hamon para sa ating mga Kristiyano na tunay na nakakakilala sa Panginoon. Tumulong naman tayo sa ganong sitwasyon. Ang number 2 po na plastic polluter, India. Mahigit 1 billion ang kanilang population. At ang kanilang contribution sa plastic waste ay 12.2%. Yung atin 3 times nung kanila. 5 of the most polluted rivers in the top 10 sa buong mundo ay mga ilog sa Pilipinas. Ang number 1, hulaan nyo. Pasig River. Kaya po pag nagbabaha ang Pasig River, huwag po kayong lalangoy. Leptospirosis po ang labas niya. Mga kapatid, napakalaking kasiraan ng pangalan ni Jesus ang dinadala natin bilang isang bansa dahil tayo po ay number 1 na polluter ng mga dagat. Pinangangalagaan ng Diyos ang kanyang nilikha. Ito ay dapat nating tularan bilang mga sumasamba sa Kanya. Pangatlo, palalayain ng Diyos ang sangnilikha sa pagkaalipin nito sa kamandag ng kasalanan. Dahil kasama sa Kanyang pagtubos ang lahat ng Kanyang nilikha. Alam nyo, sa Genesis chapter 3, doon po ay nakatala ang pagkahulog ng sangkatauhan. Dahil doon po na-record ang unang pagkakasala ni Adam at ni Eve. At dahil po sa kanilang pagkakasala,
ang buong kalikasan ay sinumpa. Kaya sabi ng ating Diyos kay Adam sa chapter 3 ng Genesis, verse 17, "Because you have listened to the voice of your wife." Mga husbands, huwag niyo pong gagamitin to na biblical basis para hindi nakikinig sa boses ng asawa niyo, ha? No? Pagka ayaw niyo makinig sa asawa niyo, sasabihin niyo, Genesis 3:17, kaya tayo nagkaloko-loko dahil si Adam nakinig sa boses ng kanyang asawa. In the first place, dapat siya ang kumausap dun sa serpent, hindi si Eve. Bakit si Eve ang nakaharap? Si Adam ang nagkulang. Pero because you have listened to the voice of your wife and have eaten of the tree of which I commanded you, shall not eat of it, cursed is the ground because of you. In pain you shall eat of it all the days of your life. Thorns and thistles it shall bring forth for you, and you shall eat the plants of the field. Dati pala, walang mga ganon. Dati, hindi mahirap magtanim. Actually, hindi nila kailangan magtanim. Meron ng maraming puno sa Garden of Eden. Namumunga na lang ng ganon. Malalaglag na lang yung ripe fruit, tas pupulutin na lang nila, kakainin nila. Ganon po noon. Vegetarian po sila noon. Alam nyo, pag ni-restore ng Panginoon ang kalikasan, magiging vegetarian po tayo lahat ulit. Nako! Naloko na. Paano na yung mahilig sa hamburger? Ang theory namin ng asawa ko, yung tree of life sa heaven, pagkagat mo ng prutas, lasang Wagyu beef. Pero walang pinsala sa katawan. Naku, ayun ang masarap, di ba? Yung kain ka lang ng kain, wala kang dapat alalahanin. Yan ang langit. No? Pero mga kapatid, yung curse na yun sa mundo ay dahil sa kasalanan. Kaya naman sa Romans 8:19-22, binigay doon ng Panginoon kung bakit kailangan i-redeem ang kanyang creation. For the creation waits with eager longing for the revealing of the sons of God. For the creation was subjected to futility, not willingly, but because of him who subjected it, in hope that the creation itself will be set free from its bondage to corruption and obtain the freedom of the glory of the children of God. For we know that the whole creation has been groaning together in the pains of childbirth until now. Nagsusumigaw ang kalikasan dahil siya ay napaalipin din at sinumpa ng Diyos dahil sa kamandag ng kasalanan. Kaya bumaba si Kristo at ang kanyang kaligtasan kasama ang pag-restore ng lahat ng bagay. Magbabalik po tayo muli sa perfection ng Garden of Eden. Yun po ay dadali ni Kristo sa kanyang pagbabalik. Kaya nga nagbigay siya ng isang larawan nun sa Isaiah chapter 11. Ang umpisa po nung chapter na yon ay isang prophecy tungkol sa pagdating ni Kristo. Siya po yung tinawag na the branch, the shoot from the stump of Jesse, and a branch from his roots shall bear fruit. And the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, and all of that, no? Para gawin ng alin? Dahil sa verses 6-9, meron pong pinaint na larawan dyan sa Isaiah 11 na ganito, the wolf shall dwell with the lamb. Ngayon po, ang lamb kinakain ng wolf. And the leopard shall lie down with the young goat. So yung mga wild animals, magiging tame. And the calf and the lion and the fattened calf together. And a little child shall lead them. Kahit maliit na bata, ay magiging kalaro ang mababangis na hayop. The cow
And the bear shall graze, their young shall lie down together, and the lion shall eat straw like the ox. Hindi po kumakain ng damo ang lion. Ang kinakain niya ay maliliit na hayop at mga tao. The nursing child shall play over the hole of the cobra, and the weaned child shall put his hand on the adder's den. They shall not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth shall be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Yan po ang mangyayari pagka nagbalik ang ating Panginoon at itinaguyod niya ang kanyang kaharian dito sa lupa. Babalik po tayo dun sa original na ginawa ng Diyos na paraiso. Number 4, pamamahala ng daigdig ay binigay niya sa tao upang pangalagaan ito, hindi abusuin o sirain. Yun yung binasa natin kanina sa Genesis 1:26-28. Ang sabi doon, let us make man in our image. Sabi ng Diyos, let us, dahil yun po ang unang hudyat na ang Diyos ay plural. Siya po ay Trinity. Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion. Magkaroon sila ng management control. Yung po ang ibig sabihin ng salitang dominion. Over the fish of the sea, and over the birds of the heavens, and over the livestock, and over all the earth, and over every creeping thing that creeps on the earth. So God created man in His own image. Ano yung image ng Diyos na kapareho natin? We are image bearers. Anong image yun? Si God po is a sovereign God who controls all things. Di ba? Yun ang kanyang image. Binigay niya po yung image na yun sa atin. Upang tayo rin ay mag-exercise ng dominion, ng control, ng management control over His creation. And God blessed them, sabi sa verse 28, and God said to them, be fruitful and multiply. Growth. No? And fill the earth and subdue it. Value. And have dominion over the fish of the sea, over the birds of the heavens, and over every living thing that moves on the earth. Organization. Yan po ang binigay sa tao. Yung kakayahan to grow, kakayahan to extract value, hindi abusuhin, gamitin, pero wag abusuhin ang kanyang creation, at pamahalaan ang kanyang nilikha. Yan po ang ating duty. Sabi sa chapter 2, verse 15, the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and keep it. Ang sabi ng iba, yung verse na yan gives us license to rape the earth at abusuhin. Sapagkat matter lang yan. Hindi po, mga kapatid. Precious po sa ating Diyos ang kanyang nilikha. Kasama po tayo doon eh. Kaya tayo po, na binigyan niya ng faculties of dominion, ang binigyan niya ng kakayahan at ng karapatan, ng authority na mamahala ng kanyang kalikasan. Napapaisip siguro kayo, kapareho ko. Ano ba ang nagawa ko that is in violation ng mandate na yun? Marami ako naisip na ginagawa. Ngayon, marami praktikal na mga alituntunin ang binigay ng Diyos sa kanyang salita para sa ating pangangalaga. Hindi lang siya nagbigay ng kautusan, nagbigay siya ng mga alituntunin. Halimbawa, Leviticus chapter 25, verses 3-5. Ito po ay para sa mga agricultural economies, no? For 6 years, napag-aralan natin ito. Naalala nyo yung ating New Year's message? Napag-aralan natin ito sapagkat ito yung structure ng Jubilee year. No? Pinag-aralan natin yung New Year, yung announcement ng Panginoon ng the Year of the Lord.
before the year of the Lord, ang kailangan sundin ng Israel ay yung the year of the fallow year. Yung every 7 years, hindi nagtatanim. For 6 years you shall sow your field, and for 6 years you shall prune your vineyard, and gather in its fruits. But in the 7th year, there shall be a Sabbath of solemn rest for the land. Kailangan pahingahin ang lupa. A Sabbath to the Lord. You shall not sow your field or prune your vineyard. You shall not reap what grows of itself in your harvest. You shall not reap what grows of itself in your harvest, or gather the grapes of your undressed vine. It shall be a year of solemn rest for the land. Ito pong practice na ito, ginagawa sa Israel ng ibang mga farms. Sa Israel po, meron po silang tinatawag na mga kibbutz, mga agricultural communities. At sinusunod nila ito. At laging nagre-replenish ng nourishment ang mga lupa nila. Sapagkat yun ang pakay ng Diyos. Pahingahin nyo yung lupa para yung nourishment ng lupa ay ma-replenish. Dahil ganun po ang disenyo ng daigdig ng ating Panginoon na kailangan pahingahin ng lupa. No? In fact, hindi ba sabi natin yung Jubilee year is the 49th year or the 7th year na nag-exercise ka ng Sabbath of the land. One more year, the whole year, hindi ka rin magtatanim. Yun yung year of the Jubilee. Hindi yun sinunod ng Israel, di ba? Hindi niya sinunod over 490 years ng kanyang kasaysayan. Kaya for every Sabbath year na hindi niya sinunod, and for every Jubilee year na hindi niya sinunod, sila ay nilagay sa exile for 70 years. Kasi 70 Sabbath years ang hindi nila sinunod. Yun ay kautusan ng Diyos para sa pangangalaga ng kanyang kalikasan. Meron pang iba. Ito, Deuteronomy 20 verses 19 to 20. Hindi ba inutusan niya ang Israel na mag-conquer ng promised land? Pero nagbigay siya ng guideline. Sabi sa Deuteronomy 20:19, when you besiege a city for a long time, making war against it in order to take it, you shall not destroy its trees. By wielding an axe against them, you may eat from them, but you shall not cut them down. Are the trees in the field human, that they should be besieged by you? Only the trees that you know are not trees for food, you may destroy and cut down, that you may build siege works against the city that makes war with you until it falls. So kahit sa gitna ng digmaan, merong kautusan ng Diyos, huwag niyong puputulin lahat ng puno. Tayo kung minsan sa construction natin, di ba? Walang pakundangan na pagputol ng mga punong magaganda. Ako po'y lumaki sa isang family compound na yung gitna ng aming compound ay merong isang malaking acacia tree na yun po ang inaakyat namin. No? Doon po ako madalas mahulog. No? Dahil medyo lampa po ako eh. No? Kaya hindi po ako athletic. No? Kaya, pero siyempre, dahil mga kalaro ko umaakyat sa punong acacia, ako din. Naranasan ko po yun. Mga anak ko, wala nang inabutang puno sa aming mga tinirhan. Kahit yung bahay namin sa Parañaque, wala nang puno nung aming datnan. Yung aming tinitiran ngayon, townhouse, ang puno namin, painting lang ng aking anak ng isang puno na nasa dining room namin. Yun lang alam nilang puno. Ang mga anak ko hindi nakaakit ng puno ng bayabas. No? O yung puno ng singkamas. Tapos yung hindi pa hinog yung singkamas, pipitasin mo. Tapos kompetensya kayo ng kaibigan mo, yung kakainin nyo yung singkamas, tapos walang
Kunyari, walang epekto. Ang mag-react, talo. No? O di kaya, yung puno ng ratilis. Alam niyo yung ratilis? Yung pulang maliit na ganyan? Nung bata kami, hindi po kami mayaman eh. So wala po kami pambili ng Jack and Jill. No? Kaya ang merienda namin sa hapon, ratilis. Mga anak ko po, hindi na po nakaranas ng kamyas, ng bayabas, ng singkamas, ng ratilis. Sayang po, dahil marami pong walang pakundangan na pinutol na puno. Uli, Proverbs 12:10. Whoever is righteous has regard for the life of his beast. Ito pong maganda. But the mercy of the wicked is cruel. Yun daw pong matuwid ay mapag-alaga sa kanilang mga domestic pets. Alam niyo po, sa bahay namin, 3 po ang anak namin. 3 din po ang aming pet. Meron po kaming isang Chihuahua na Pomeranian. Ang pangalan po niya ay si Amy. No? Si Amy po ay 14 years old na po. No? Siya po ang katabi ng daughter ko sa kanyang pagtulog. No? Si Amy. Ang kanyang pong buong pangalan ay Amy Winehouse Sebastian. May middle name po. No. Tapos meron po kaming pusa. Isang Persian na ragdoll cat. Maganda ang buhok, no? Pero masungit. Palaging nakaganyan. May 5-minute rule siya. Pwede nyo siyang ipet. 5 minutes lang. After 5 minutes, kakalmutin na po kayo. Pangalan po niya si Chrissy Constanza Sebastian. At ang bunso po ng aming tahanan ay ang pet po ng aking misis. Dahil po siya ay Elizabeth, ang kanyang pet ay isang Scottish Pembroke na Corgi. Dahil yun po ang aso ni Queen Elizabeth. Siyempre, dahil Queen Elizabeth siya ng bahay namin, ang pangalan ng Corgi namin si Philip. Philip Windsor Sebastian ang pangalan niya. Alam niyo, kasama po namin sa kwarto yung gabi-gabi. Hindi po sa kama, I draw the line. Hindi pwede yan matulog sa tabi natin. No? Pero kasama po namin siya sa kama. Alam niyo, hindi po ako mahilig sa aso. Pero dahil po sa aking misis, parang nahilig na po ako. Sabi nga po niya, ako ang nag-i-spoil kay Philip. Kaya po siya mataba. Kasi mataba din po si Philip eh. Like master, like dog. No? Biblical pala yun. Yung pagiging kind sa animals ay isang sign ng righteousness. Na hindi po, baka sabihin nyo, ako'y kind sa animals, datapat ako'y saved. Hindi po ganon, ha? Isa pong magandang kaugalian lang yon. So anong maaari nating gawin? At dito po ako magtatapos. Siguro pakita natin yung slides ni Pastor Larry. Ayan. No? So una is to live sustainably. Mamuhay ng may pagpapanatili ng kalikasan. Avoid overconsumption. Yung sabi ko nga kanina, ubus-ubus biyaya. Tama lang ang i-consume natin. No? Suportahan natin yung mga local farmers. No? So meron po kayong local farmer. Kami po, mahilig po kami sa suha. No? Dahil ako po pinaglihi sa suha. No? Kaya po ganito kaasim ang mukha ko. No? Pinaglihi po ako sa suha. No? At ang suha, ang favorite fruit namin ni Philip. No? Yan po ang aming snack sa gabi. Meron po kami binibili niyan na local farm. At binibila namin siya to support yung kanyang farm. Maganda pong kaugalian yon. Mura pati. Tsaka masarap, matamis yung suha niya. So, maganda po tayo ng ganon. Piliin po natin ang mga eco-friendly products. No?
dahil number 1 na po tayo sa plastic waste, kung pwede po, huwag na po kayo bibili ng bottled water. Gawin niyo po, bumili kayo ng ganito, no? Hindi ko alam kung ano tawag dito. Owala, ang kanyang brand, no? At pwede po siyang lalagyan ng malamig na tubig, no? Malamig pa rin po hanggang ngayon, no? So, dito po kayo maglalagay ng tubig para hindi kayo bili ng plastic na bottle. Volunteer and clean up. No? Magboluntaryo sa paglinis ng paligid. Kaya lalo na yung ating mga kabataan, yung medyo matitibay pa ang likod. No? Yung kaya nyo pang magwalis. No? Baka pwede nyo. Alam nyo, meron ako napanood na isang documentary sa YouTube tungkol sa Japan kung bakit napakalinis niya. Dahil sila, ang ugali nila, nililinis nila yung tapat ng kanilang tirahan. At kung minsan, kahit yung tapat ng kanilang kapitbahay. Hindi sila required, hindi sila inuutusan ng pamahalaan, pero dahil sa kagandahan ng kanilang kalooban, nililinis nila ang nasa harapan ng kanilang bahay. Sa atin, pagka in-encourage mo yung kapitbahay mo, doon iwawalis yung basura nila, di ba? Nako, mga Pilipino talaga kung minsan. Pero magboluntaryo tayo sa paglilinis. Maglinis ng ating kapaligiran. Mag-volunteer tayo. Dito sa ating community, sa Ortigas Center, bagaman maganda ang pangangasiwa dito at malinis ang ating kapaligiran, kung makakatulong po tayo, ay maghanap tayo ng paraan na makatulong sa paglilinis. Pangatlo, reduce waste, recycle, and reuse. No? Ito po ang isang paraan. Bumili po kayo ng isang water jug para hindi kayo gamit at bili ng bottled water. No? Magaang lang naman dalhin. At humingi na lang kayo ng tubig sa mga water dispenser para po nare-reduce ang ginagamit na single-use plastics. Alam niyo po, yung aming pong negosyo na aking pinagsilbihan ng matagal na panahon, kami po ang may-ari ng kaisa-isang petrochemical plant sa buong Pilipinas. Yan po ang gumagawa ng pellets na raw material ng plastics. Alam niyo, di po namin alam kung bakit hindi na kumita-kita yung negosyong yan. No? Mahusay naman ang pangangasiwa, nilalagyan naman namin ang kapital, pero talagang taon-taon na lang na ginawa ng Diyos, lugi. Kaya ito, nangangamba na baka isara na siya. Hindi ko alam kung dahil ba nababawasan na ang paggamit ng plastics, yung single-use plastics. Baka dahil doon, bumababa na ang demand para sa output ng aming planta. Siguro gagamitin na lang namin sa ibang paraan. Baka pwede na lang namin itulak sa dagat yung planta na yon at patubuan ng talaba. No? Baka pwedeng ganon. Di ko alam po dahil talagang kahit na ano pong gawin namin, parang hindi umuunlad. Pangapat, nasa next slide na siya, conserve energy. No? So, maging ugali natin na mag-unplug ng mga appliances sa gabi. Ako po, kung minsan ugali ko, naiiwan kong bukas yung ventilador dun sa aking study sa baba. No? Alam nyo, malaki din ang gamit na power nung ganong klaseng practice. So, maging ugali natin yung mag-unplug. No? Kahit na yung mga charger natin ng phone, na pina-plug lang natin sa dingding, tas para convenient, hindi na natin ina-unplug. Gumagamit po ng power yun. Ine-encourage ko po kayong mag-solar. No? Kami po, meron kaming solar panel sa bubong namin. Hindi pa lang namin alam kung paano gamitin ang wasto. No? Pero meron po kaming solar panel. Balak po namin, ibenta na yung isang kotse at bumili ng electric car.
Yung maliliit na electric car na parang laruan, di ba? Kung dito lang, papunta lang sa church, dyan lang naman ako nakatira, pwede siguro. Kaya lang sabi ng asawa ko, pag nabangga ka dyan, magiging dekorasyon ka ng bus. Dahil napakaliit ng kotse. Pero yung electric car na yon, pwede ko naming isaksak sa aming solar battery. Wala na kaming gasolinang gagamitin. No? So yun po ang isang project namin. Baka ituloy namin, no? Save water. By the way, ang Meralco po, full disclosure, ang kumpanyang pinagtatrabuhan ko noon ay 27% owner ng Meralco. So dapat nasa interest namin ang gamitin ninyo at gamitin ang inyong kuryente. Pero hindi po namin ginagawa yon. In fact, merong conservation drive ang Meralco. Ganon din ang Manila Water at ang Maynilad. Alam kasi nila na limited ang supply na yan. Ang kuryente natin halimbawa, 40% o higit pa ay nagmumula sa coal-fired plants. Maliit na percentage lang po ang renewable energy. So, ang bawat gamit natin ng kuryente, ang ginagamit natin is coal-fired energy. Ang coal po, pagka inabuso, ay talagang nakakasira ng ating kalikasan. Plant trees. Kayo po ba ay plantito o plantita? No? Congratulations po sa inyo. No? Sa amin pong bahay, wala pong nabubuhay na halaman. Wala pong green thumb sa amin. No? Lahat po kami, lahat ng plant na itanim namin, patay. No? Ang nabubuhay lang sa amin, garapata. No? Pero kayo po, kung meron po kayong ganong talent, na maliit na pocket garden, magtanim po tayo. Meron kayong vacant lot, magtanim ng vegetable garden. No? Speak up for creation care. Turuan natin ang ating mga anak. Sila, hindi na nga sila nakaranas ng mga puno, ng mga bukid, na sila yung nakakatakbo, na walang pakundangan. Mga ilog na pwede na lang silang basta lumundag at lumangoy. Naranasan ko po yun. No? Yung may ilog po sa tabi ng bahay ng lola ko sa Malolos. Pagka medyo nainitan kami nung pinsan ko, tara, sa ilog tayo. Tatalo na lang kami sa ilog. Kasi katabi po ng bahay yung ilog eh. No? In fact, pag nagbabaha po, yung bahay po namin, ilog na rin. No? Pero katabi po eh. Wala na pong nararanasan gano'n ng ating mga anak. Ipaalam natin sa kanila na inutos ng Diyos sa atin ang pangalagaan ang ating kalikasan. Speak up for creation care. Mga kapatid, ang pangangalaga ng kalikasan ay hindi lang para sa aktivista. Para ito sa lahat ng Kristiyano na dapat nating sundin. Maging mabuting testimonyo tayo para nakikita ng mga taong ating mabubuting gawa at mabigyan ng luwalhati ang ating Ama na nasa langit. Tayo po ay tumayo, tayo po ay manalangin. Maraming salamat, O Diyos, sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Marami po sa amin, O Diyos, ang guilty na hindi namin talaga iniisip kung paano pangalagaan ang aming kalikasan. Nagamit na lamang kami ng gamit ng kung ano-ano at hindi namin naiisip kung anong epekto nito sa future ng aming environment. Kayo po ang magbigay linaw ng aming pag-iisip at magpalakas ng aming kalooban upang kami makasunod sa iyong ipinag-uutos sa iyong banal na kasulatan. At ngayon, pagpalain kayo ng Panginoon at ingatan kayo, paliwanagin nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at mahabag sa inyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa inyo at bigyan kayo ng kapayapaan, magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay, Amen. Magandang hapon po.